Good morning, guys. So, it's my first full day here in Penang, Malaysia. Time check, it's 8:12. A little late sa aking itinerary. Dapat kasi 8 o'clock alis na ako, but that's fine. Mag-grab tayo going to Kek Lok Si Temple. That's our first itinerary for today. It's gonna be a long day, so samahan niyo ako. Hopefully, walang maging problema or issues for today. And sana hindi tayo mag-over budget because plano ko one time lang mag-withdraw yung withdraw ko hapon. So, ito pala yung fit check natin for the week. Simple lang tayo. And guys, ang ganda pala dito sa area. Wala lang, nakakatuwa. Ang cute ng hotel doon sa likod, the background. Hopefully, hindi masyadong traffic, actually. Yung napansin ko, so far, medyo traffic dito sa Penang, lalo na kahapon. So, hopefully not too much traffic today. So guys, nakababa na tayo ng Grab. Actually, mura lang niya. 13 MYR. So, magkano na ba yun? Basta mura lang siya. Gulat ako, 100 plus lang. So, ito na yung entrance ng temple. Pero ano siya, parang may, inclined lift na sasakyan. So, punta na tayo doon. So, yun na yung entrance. Ayun na nakalagay, inclined lift station. So, dyan tayo pupunta. Ayan. I saw online na parang pwede mong akyatin yung temple by foot. But I am not gonna do that. Gonna torture myself for today's video. So, I'm just gonna go inside and use the inclined lift. Hopefully, it's a good experience. Mura lang siya. Parang, 3 RM. So, pasok tayo. How much? 1 to 3 from station and ringgit 1 way. 1 to station, 1 way 3 ringgit. Down to 6. For the station 1, 2, 3, 4, can I already buy a round trip ticket? Or I buy there going down? Okay. Now I'm sure 1 way only, huh? Yes. For 1, 2, 3, 4. Yeah. 1, 2, 3, 4. And then going down, I buy the ticket from there. Okay. So we are here at the waiting area and ito yung ticket natin. So hintayin na lang natin yung lift. Ayan siya. Tapos paakyat siya. Ayan siya guys. Paakyat siya. Okay. Nakasakay na tayo dito sa parang lift elevator. Waiting na lang tayo, makyat siya. Hopefully soon. Pero hindi ko alam, baka pinupuno pa nila. Malaki din siya, pero parang maximum of 8 persons inside lang. Yung paakyat na tayo. Medyo scary, pero okay naman. Experience siya, guys. Yeah. Hindi ko alam kung gaano katagal, pero 4 stations to. Lumabas tayo dyan sa may station. Parang first station pa lang. Tapos, may sasakyan tayo parang buggy cart going to somewhere. Sinusundan ko na lang. Wala akong idea kung saan tayo pupunta. So yan. We're going up. To honestly, I don't know where. So, good luck. Pero sarap ng hangin dito guys. Ay, loko. Ang ganda. Nakatakot. Ang steep. Pero sarap ng hangin dito guys. Ang ganda rin ng view. Okay, papark siya dito. Noted. Okay. So we are going inside.
to Pagoda Main Prayer Hall. Ang ganda naman dito. Pero hindi na ako papasok. Kasi baka bawal. So, ang daming gift shop dito. Pero ito parang isang temple pa lang siya. Going to the pagoda dito sa kanan. Actually, ang ganda doon sa loob. Kaso ayokong mag-video kasi baka bawal. So, dito muna tayo. Ito, papunta sa Pagoda and Prayer Hall. So, I guess lakad lang tayo. I don't know where to go. So, bahala na. Ay, ang ganda. Ang ganda, guys. Ang ganda. Okay. Thank you. Okay, sa may bayad. Kaya lang, 2 ringgit lang. Ganda. Then, I guess we go inside. Take off your shoes. And I'll take a video muna from the outside. Ganda. Medyo mainit pero fresh yung hangin. Tignan lang natin, ha. Pero di na ako mapasok. Ganda. It's ornate. Ang ganda niya. And it's so peaceful. And the view is so nice. Has a great view of the city. No, part of it. Cool. So we went inside a little bit to pay respects. Pero hindi na ako nag-video. So I'm here outside. I don't know where to go. But ang ganda. Wait. See that? It's under construction at the top. And it looks so good. Especially this one. Kaso lang, I'm not sure if parang construction equipment ba yung nasa loob. Ganda. So yun guys, you have the option of going up here. Kaso lang, stairs siya. So, hindi natin yan gagawin for today's video. In fairness, so, bait yung mga tao dito, yung mga staff dito. So, okay, mag-ikot. At saka, since it's a weekday, it's Thursday, wala masyadong tao. Ang ganda ng view dito. From this arch. Look at that. Ang ganda. Ang ganda, guys. Ang ganda. Perfect. Saan hindi masyadong kita, but, you know, ganda. So, mainit.
mainit na. Hulas na si Bading. So, pero, tignan nyo naman guys. Ang ganda ng view dito. So, if you're gonna ask me if this was worth the travel all the way here, I'd say yes. Ang ganda niya. Perfect. I believe hindi pa ito yun. Meron pa. May aakyat pa yata tayo, but I'm not sure where to, how. Pero, ito natin. So yun guys, tapos na tayo mag-picture-picture sa may area ng temple. Ngayon, apparently meron pa palang isa. Take inclined lift ulit to Kuan Yin statue. Ay, ang ganda pala ng view dito. Ang ganda. Alam nyo guys, sobrang daming mga parang pwedeng pagpicturean dito sa area na to. Puntahan niyo tong temple na to guys. Sobrang, para sa akin, sulit siya. So tapos na tayo dun sa inclined lift na pangalawa. And dito na tayo sa Kuan Yin statue. And ang init. Tingkad ng araw, 10:13 a.m. Yan, mas marami ng tao dito. So, medyo mas mahirap mag-picture. Pero, syempre, gagawin natin yan. So, wala lang. Ang ganda ng view dito, guys. And, actually, videos and pictures don't do it justice. Pero, ang grande nitong temple, hindi lang yung statue, pati yung mga structures kanina. Pero, ito parang, wow, ang grande niya. So, videohan ko. Pero, ayan siya, guys. Look. Promise, guys. Videos don't do it justice. It's so big. It's huge. As in, ang laki niya. Ang laki. Oh my God. Oh my God. Nakakaano siya. Starstruck. Nakaka-surprise. Pero ang laki. Ang laki talaga. Pero may mga sasakyan dito. So, nakaka-drive up here, I guess. So, tignan natin yung view ng city from here. Ito ang may magandang view ng city. Kitang-kita mo lahat. Kitang-kita mo lahat. Tapos, ayan ang makikita mo dito. Grabe, ang laki. Ang laki talaga niya, guys. Sobrang taas. Tapos meron bang parang temple doon sa main likod. Wala lang, nakaka-amaze siya. That's the word. Ang niya, amazing. Wala akong mahanap na ibang words. Basta sobrang grande niya. Grabe, when you look at it from dito sa baba niya, sobrang laki niya. Grabe. Laki. Tapos meron siya parang guards. Ang amazing niya. Nakakatuwa. I don't know kung ano meron dito sa baba, but it's currently closed. So, siguro mag-picture lang ako dito. And then, I guess, tignan natin kung anong meron pa before we decide to go down. I think it's worth it to go here. So, if you're gonna ask me kung punta ba dito via Klook or via DIY nyo na lang to. Unless gusto nyo talaga ng like yung may tour guide, gano'n. So, hindi ko rin alam kasi pag sa Klook, kung may tour guide na mag-explain sa inyo. Siguro yun yung mag-advantage kung magto-tour guide kayo. Pero kung araw-araw, picture-picture, gawin nyo na lang on your own. It's easy to go here. Ang isa pa na kasama nitong destination sa may kabilang side nitong hill is yung Penang Hill. That's what I'm gonna do tomorrow. I could have decided to do it also today. Kaso lang, ayoko nang pareho yung damit ko dito at saka sa Penang Hill. So, gagawin ko siya on different days. So, yun. Picture lang ako dito, then bahala na natin. So, we are done taking pictures sa baba ng statue.
Titignan ko pa kung merong ibang pwedeng puntahan dito. But other than that, siguro it's time to go down kasi anong oras na din. It's 10:30 in the morning and marami-dami pa tayong pupuntahan. Ganda actually dito pag medyo bumaba na yung sikat ng araw. Bumaba yung sikat ng araw, mabawasan yung sikat ng araw kasi kanina katingkara ng araw eh. So medyo nabawasan yung init pero mainit pa din. So be prepared when you go here. So yun lang, make sure you're hydrated. So guys, nasa Grab na tayo. Papunta na tayo ng Fort Cornwallis. So medyo magkabila ang dulo siya ng area na to. So hopefully hindi traffic kasi laging traffic dito. Pansin ko kanina papunta kahapon. So tingnan natin ngayon, sana hindi traffic. So yun guys, nakababa na tayo ng Grab. Nandito na tayo sa Fort Cornwallis. Actually, hindi ko alam kung na-expect ko dito. Pero may entrance fee. So tingnan natin kung magkano. And hopefully mura lang. Tingnan natin kung ano makakita sa loob. From the outside, medyo intramuros yung atake niya. So tingnan natin kung maganda sa loob. Actually, very dito, colonial. Pati yung area na to dito sa labas. Pakita ko sa inyo. Hindi ko alam kung ano itong structures na to eh. Ayun o. Tapos meron din parang lighthouse. Hindi ko alam kung pillar yan, monumento or lighthouse or something. So yun guys, for foreigners, 20 ringgit entrance fee and payment is only via So you're going for card. only sightseeing or you want to go for the restaurant also? No, just I won't go to the restaurant anymore. Yeah? Only for sightseeing, huh? Sorry? Only for sightseeing, huh? Yes. Hi. So we're gonna wait for the tour guide. 12 o'clock now. There's a lot of construction right now. So that's why before you buy a ticket, they'll ask you if it's okay to pay 20 ringgit when half of the attraction or half of this is closed for construction. So they're gonna ask if you're okay with that. I'm okay. I'm already here. So, diba? It's quite serene, except it's so hot. So, I'm gonna check out the restaurant. I wanna see if they'll be able to sell me like Coke Zero lang. May Michelin sila. Hindi naman sila mukhang magbebenta sa akin ng Coke Zero. So we went back outside kasi yung nagbebenta ng tickets, meron silang fridge sa likod na nagbebenta rin sila ng konting beverages, mostly beers, plus ito, apple juice. Namaya pa, 30 minutes pa yung tour, hintayin ko na lang. Apparently, pwede akitin yung walls dito sa may kabilang side. But I'm not sure if I'm gonna do that now kasi parang gusto ko, kung akitin ko na siya, ikaakyatan na lang together with the tour na lang. So, apparently, akala ko yung mga naghihintay ng tour, hindi sila naghihintay ng tour, umakyat na sila doon. So, hindi ko alam kung anong gagawin natin, pero I'm leaning towards waiting for the tour kasi sayang naman. Gusto ko na rin naman kahit paano may matutunan na history. So, maganda rin mag-join ng guided tour na gano'n kasi they'd be able to explain to you kung ano yung mga nangyari dito. Lalo na to, very colonial yung lugar. So, definitely there's a lot of history here. So, I guess let's wait for it. Medyo mainit, katingkaran ng araw. So, doon lang ako magsistay muna sa may shaded area. So, kung punta pala kayo dito, ito yung schedule ng tour. So, 10 a.m., 12 p.m., 2 p.m., and 4 p.m. Tapos subject to change. Okay, the first Europeans to arrive in this region were the Portuguese. They are Estado da India. They arrived in Malacca in 1509 because Malacca was the hub, or say the world famous entrepot, where besides this, traders from Arabia. I'd like to talk about the moat. The moat was filled up in 1920. That is it solved part of the malaria problem. But 10 years ago, the government started a project to relive the glory days of Fort Cornwallis. Part of the agenda was to reinstate the moat. So they engaged a few consultants
try to map out, to draw out the outer boundary of the moat. Yeah? So now, in front of you can see the straight blue line or the pavement. Yeah? That's the boundary of the outer moat on this side. This is east. Yeah? So they drew all around. Yeah? Then it was up to the management, the government. Now let's talk about the structure in front of us that resembles a ship mast. Okay, anyone can tell me what was its purpose? Now, to give you a clue, the first pair was erected as early as 1793. So one here and the other one at top Penang here. So now you got an idea. Okay, so it's just this. Oh, sorry, go ahead. You see the markings, you can learn that it was built in the year 1798. Definitely this craft was used by the British when they were fighting Napoleon. Yeah? Not only placed on land trading company. Now this is the name of the person or the owner of the foundry that built this Jan Bergenquist. Anyone can tell which nationality? Remember? Dutch. Who said Dutch? Dutch. Excellent, yeah. Jan is a first name of a Dutchman. This is a symbol of the United the United Dutch East India Company. VOC, you might want to Google later. Sounds something like Korean. So we just finished the tour. Okay naman siya actually. 1 hour siya. So be prepared kapag pumunta kayo dito and you plan on doing the free tour. 1 hour siya. So it will eat time. And lalo na kapag pumunta kayo ng tanghali, kaputukan ng araw. So handa lang kayo. Make sure may sunscreen or may dala kayong payong of some sort. May dala kayong Jisoo Life. So yun lang. Be prepared. So after this, maghanap na tayo ng food dito sa area. Hopefully meron tayong mahanap na masarap. So naglalakad-lakad na ako dito sa labas. In fairness guys, ang ganda pala dito. Very ano ba tawag dyan? European colonial architecture. Ganun. Maganda nga mag-picture-picture dito. Yan na. Fairness. Hindi ko alam kung anong building to. Pero, pati yan. Wala lang. Very ano siya. On theme lahat. Sa labas lang to nung Fort Cornwallis. May pupuntahan akong something mansion. Walking distance lang dito. Tapos, hahanap ako ng kakainan kasi gutom na ako. Pero ang ganda dito. Very colonial architecture. Very nice. Sarap mag-ikot-ikot dito. Yung mga nagpipicture dito. Aura-aura. So yun guys, finally nakahanap na tayo ng kakainan. So, ang next destination ko pala is yung Pinang Peranakan Mansion. And naglakad lang ako from Fort Cornwallis. Pero, nadaanan ko tong restaurant na to. Guys, tignan nyo. Cute. Masok ako kasi may aircon. So, white coffee. Magpapansit ulit ako. Char kway teow. Pero parang ang sarap nung ano nila. Gusto ko sana nung Hokkien Mee, kaso lang, parang ang dami. Tapos nakakatuwa dito, pwede ka umorder ng ganito. Tapos, pero pwede ka rin umorder through QR code. So, nag-QR code na lang ako. Tapos, ang bill ko ay, magkano nga ba? $20. 20 RM pala. Thank you. Actually, parang may mga desserts sila. Pero gusto ko i-try yung mga desserts sa ibang lugar na lang. Pero ang galing. Ang ganda ng area nito. Very colonial yung architecture sa labas. Yung mga, parang ni-reuse yung mga buildings. Pansin ko. So, grabe. Sobrang nangitim ako sa dun sa Fort Cornwallis. Diyos ko lang. Kating-kara ng araw ang tour guide. Diyos ko. Pero sobrang na-appreciate ko yung tour. Tsaka ang galing ng tour guide. In-explain talaga niya history, ganyan. So, wala lang, nakakatawa. Gusto ko yung gano'n. Ayoko kasi parang very gallery yung atake. Mas gusto ko yung gano'n yung i-explain sa akin or may story talaga na wala lang, nakakatawa. Ang galing. So, feeling ko, para kung may masasuggest ko yun sa inyo, ano siya, worth it puntahan. Basta make sure na aware kayo dun sa mga asterisks na baka mainitan kayo, katingkara ng araw, tapos mainit.
Yun. At saka 1 hour siya. So, matagal din siya. Yun lang. So, kakain muna ako bago puntahan yung mansion na nasa itinerary ko. So, this is their char kway teow. Medyo ano siya, medyo konti. So, tingnan natin kung masarap at least. Okay naman siya. Kahit di oily. Pero okay lang. Sarap. Dumating din yung isa ko in order. Pork buns. Yeah. So, bago umalis, nag-order muna ako ng kape. Pero ganito siya sa lib. Ito yung white. Sabi white coffee, pero hindi kasi siya white. So, hindi ko alam. So, I guess ilalagay ko siya dito. 1, 2, 3, go. Sakto ba? Sakto ba? Ayun. Oo, diba? Bongga. Sakto. Tama yung description niya. Matapang, pero matamis. Kasi merong condensed milk. So matamis nga siya. I'll just finish my coffee and then we'll head out to... Teka, ano pangalan ng museum na pupuntahan natin? Actually, siya museum eh. Mansion. Pinang Peranakan Mansion. And then after that, Leong Santong Kongsi. Tapos, iikutin na natin yung area. Nandun yung Armenian Street at saka Umbrella Alley. Yun. So, yun yung mga gawin natin today. Mamayang gabi, titignan ko yung Kimberley Street Night Market. Tapos na tayo sa restaurant. Andito na tayo sa Pinang Peranakan Mansion. Nakalagay sa kanya, ayan, relive the legacy and culture of the Baba and Nyonya heritage. Finest Peranakan Museum in Asia. Depicting the typical French Baba more than a century ago. Oh, okay. Opulent lifestyle of these locally acculturated Chinese. Ooh. Ayan siya. Ticket counter. Okay. So may bayad siya. How much? So, 1 person, 25 ringgit. So yun yung loob niya. May bayad siya. 25 ringgit. Tignan ko kung pwedeng sumali dun sa tour. Kaso baka bawal mag-video. Kasi ito yung mansion. In fairness, ang ganda niya. Very ornate. This is a family temple we call Ancestral Hall. And it was built back in 1899. 4 years later, after they built the mansion, they built this Ancestral Hall. And today, the grandchildren, they sold the mansion to my boss in year 2000. They don't sell the ancestor. This is a private property. And they still come here to pay respect. Like the Chinese Qingming also stay. Chinese New Once upon a time, this building was used as several quarters. One for the men, one for the women. And no electricity, that means that there was an area opening. So 100% renovation was mixed perfect, until perfect. And once she's perfect on this, it took 2 to 3 months to make one. I'm going to show you that. And see down here, these are all glass pieces. They are imported from France. They're made of glass. Oh, wow. Exhibitions are inside this room. The Straight Chinese Jewish collection. Millions of collections are down there. They are not for sale. And there's one item priceless. Come, let's go. This way, please. Follow me. Watch the step. But during the British colonial time, the VVIP's wife are wearing this for special occasion. And the green stone we call the Imperial Jade. That means the best of the best among the Jade family. You see? And today, we don't find this item.
So yun guys, we just finished the walking tour. Guys, sobrang sulit niya. Ang saya. Ang galing-galing nung namin, tour guide namin, si Mr. Stanley. Stanley. I think tama yung name niya, Stanley. Wala siyang bayad. Ang bayad lang yung entrance. And then, basta I just participated. Sumunod lang ako. Pero actually late ako sumabay doon sa tour. Kasi nag-start na sila. Pero, dun pa lang sa first yun. And, avail nyo guys. Sobrang sulit. Walang bayad. So, masaya. Iba-iba yung language available. Meron, I think, Chinese and English tour. So, okay siya. Kasi lilibutin niya kayo sa buong mansion. Very informative. So, sobrang I enjoyed it so much. Guys, gawin niyo to. Promise. And, wala lang. History. Nakatuwa. There's so much history na in-explain na I wouldn't have known kung hindi ako sumabay dun sa tour. So, okay siya. And ang laki pala na itong area, it's deceivingly small. If you look at it from the outside, parang maliit lang siya. Pero malaki siya actually. So, puntahan niya to guys. May restaurant din sa loob. And I'm just gonna find my way out. So, nakababa na tayo ng Grab. Nag-Grab na lang ako. Kasi medyo mainit. Leong Song Tongki. Sorry if I'm butchering the name. Pero yun yung pupuntahan natin. Parang kita ko na siya. Pero hindi ako sure kung saan yung entrance. Please stop. Pay entrance fee. Okay. Pay entrance fee. Entrance pass available here. 9 to 6 p.m. Hello. Ticket? Okay, thank you. Hi, how much? 15? Kumuha na ako ng ganito. Leong Santong Ku Kong Si. Okay. Ang ganda. Ang ganda niya, guys. Look. Perfect. Ang ganda. I'm so glad I went here. Ang ganda niya. Cool. Ganda. Pero para siyang apartment complex. Parang may mga nakatira dito. Oh. Oh. But I'm so glad I went here. Ganda niya. And very serene. Wala masyadong tao. I'm not sure if it's because it's a weekday. Cool. Ito naman yung sa likod. Ito. Grabe, hulas na ako. Anong oras na? Time check, 4 o'clock. So, parang in schedule naman ako. Visitors are strictly not allowed to roll the granite balls in the lion's mouths. Okay. Pero, parang wala namang balls ako nakikita. You can go in, actually. Ayun, in, dito sa baba. Nice. Oh, kasama, Philippines. The emigration of the Sinkang clansmen had already begun. The early immigrants went to the Philippine island of Luzon, which was then occupied by Spanish colonizers. Ooh, ang galing, kasama tayo sa history nila. Ito yung mga like the Chinese from Fujian. Di ba alam mga natin, puro mga taga Fujian, Xiamen, China, yung mga Filipino-Chinese. Nice. So yung mga Chinese din ba dito are mostly from Fujian. Okay. It's a cool history to know. So ito pala yung composition ng parang area na to. Okay, so there's the clan house, opera stage, office and meeting hall. May 8 plus 16 houses. 16 houses pa, then the Cannon Square, yung sa may gitna. Okay. Ang galing.
Ang galing. Tapos ano to, UNESCO World Heritage Site. At least sabi dun sa flyer. I'm not sure kung ito mismo yung UNESCO World Heritage Site or the entire part ng Georgetown. Kasi alam ko yun pero I'm not sure Pero definitely parang kasama to. Either ito or kasama to. Ang galing. Tapos kaya pala may parang something dito. Pinapakita yung mga nagpa-perform dun sa opera stage. In fairness, nakakatuwa. Puntahan nyo to guys, in fairness. Tsaka maganda mag-picture sa labas. Medyo mainit nga lang. Hindi ko lang sure kung illuminated siya sa gabi. Feeling ko oo. Kaso lang, hindi ko alam kung open pa siya sa gabi. So, check nyo na lang. So yun guys, tapos na tayo mag-picture-picture dun sa loob. Ang saya, ang ganda dun. Fairness. May history din kang matututunan dun sa exhibit nila sa loob. I wouldn't say it's a museum, but it's more of parang a family history gallery. So, actually, go ahead. Puntahan ko. Maganda mag-picture dito sa loob. And I'm going out dito sa area na to kasi ito daw yata yung Armenian Street area kung saan marami rin mga street art, mga ganon. So, hopefully, nag-die down na yung init. Dito sa loob, hindi masyado. Sa labas, parang init pa din. Tapos maraming construction nga lang dito. Hopefully, pag pumunta kayo, wala na masyado. So, okay, that's that for this area. Doon na tayo sa next natin na destination, Armenian Street. So, tapos na tayo dun sa Kukongsi, Leong Santong Kukongsi. And iikot na tayo dito sa area ng Armenian Street, which is maraming mga street arts and ito mga aesthetic na mga area. Ito very aesthetic na itong area na ito, kaya dito ako nang buti na lang tapos na yung kainitan ng araw. So, hindi na super init. So, good luck sa atin. So, mag-iikot-ikot lang ako dito. Tingnan natin kung ano makikita natin. Dito na tayo sa area ng Armenian Street. Literally 1 canto away lang pala from yung Kukongsi. Ito na yung Armenian Street. Padiretso doon. Lakarin natin. Pero ang galing, ang ganda-ganda dito. Parang very aesthetic. Yun yung ginigive niyang vibes. May mga hindi ko alam kung anong tawag dyan. Yung parang karitela na isasakay ka pero we're not gonna do that. So, we're just gonna walk this way. Tapos ang daming makikita na mga street art. Actually, meron nga banda dun Doon tayo galing kanina. Ay, maraming ang tao. Pero at least may shaded area na dahil nga hindi na meron pang dito. Hindi naman ako pumasok. Ito. Georgetown UNESCO World Heritage Site. Armenian Street. Okay. Dito maraming mga bilihan ng pasalubong. Anik dito marami. And maraming mga din, mga food establishments. Baka maghanap ako ng something na pwedeng upuan kasi pagod na ako. Hindi naman sa pagod, pero more nauuhaw than pagod pala. Ayan, may coffee shop. At saka ice cream. Eto, may chendol. Kaso lang parang ginagawa siya. May tour group. Dami tao. Teka, lampasan natin sila ha. Okay. Hindi English, so hindi tayo makakalibre ng tour. Ito mga anik-anik na mga pasalubong. So kung pwedeng dito bumili ng mga pasalubong pala. Mamaya na siguro ako bibili. Iikutin ko muna siya just to scout what we have.
fairness. Ito ang cute-cute ng area na to. Pwede mag-picture dito mamaya. Ito mga ano. Parang gallery. Cool. Ito, mga gift shops. Ang dami nga dito. Mga anik-anik gift shops. Dito pala marami. Ito nga. Kanina binanggit nyo sa Kongsi na maraming mga Kongsi dito sa area na to. Isa to, Chia Kongsi. So, Kongsi is parang yung association nga daw ng mga parang nung family, parang ganun. Sorry. Closed na siya. Oo, closed na yan. 4:30 na kasi, past 4:30 na. Ito, street art. Ang ganda naman dito. So, try natin lakarin. Dito maraming anik-anik. Ito yung sikat na yung may bicycle. Tingnan natin kung makapag-picture tayo dyan, pero feeling ko hindi. Kasi maraming tao. Kasi kung bet yung bet yung pumila, dyan siya. Tsaka parang the bike is for you, and then there's a drawing of two kids. Merong nagpipicture dyan. One after the other. Parang na siya. Nagpapabayad sila. So nagpicture-picture na ako dito sa area ng Armenian Street. Medyo madaming tao. Tapos hindi na super init. Considering it's already 4:57 p.m. And nag-stop over muna ako dito. Isa sa nadaanan natin kanina, Ludwig na ice cream. Tikman natin. Ano to? Pistachio? Very pistachio nga siya. Ang sarap. Actually, pistachio siya na hindi matamis. Talagang pistachio yung lasa niya. Sarap. So actually, nag-go through ko na lahat nung itinerary ko for today. So for recap, nag-Keklok si Temple ako kanina umaga. Then Fort Cornwallis. Then Pinang Peranakan Mansion. Then Leong Santong Kongsi and Armenian Street. Ang last ko na lang mamaya pala, just in case may energy pa ako, is to go to the Kimberley Street Night Market. So yun, basically, kain na ng dinner yun. Yung basically ko done for today. Except for the night market. I'm so happy. Ang dami ko na puntahan today. And sulit siya. So, general thoughts lang, share ko lang, bago ako mag-night market is maraming Grab na mostly Grab yung magiging mode of transportation mo kasi meron silang Rapid KL na mga buses pero hindi ko alam paano siya gamitin. Hindi ko alam kung pwede yung tap to pay, parang hindi kasi. So, more Grab, more fun dito. Tapos wala silang Grab bike dito unlike Indonesia, Thailand, and Philippines na may Grab bike dito, wala. Guys, try nyo to. Dito lang ako sa Armenian Street, Ludwig. Tapos, maganda siyang pang-balance kasi ang init sa labas. Tapos dito, malamig. Diba? See you later dun sa Kimberley Street Night Market. Andito na tayo sa Kimberley Street Night Market. And ang problema natin, kita nyo ba? Hindi siya night. Putok na putok pa yung araw. Kahit alas 6 na halos, 5:51 na. Ang init pa din. Tsaka taas pa rin ng sikat ng araw. Paano tayo kakain sa night market ng hindi night? Pero may mga bukas na to. So, hindi ko alam kung anong gagawin natin. May malapit na mall dito. Iniisip kong pumunta muna doon. Hintayin natin mag-sundown bago tayo bumalik dito para kumain mamaya. So, alis muna ako dito sa Kimberley Street. So, yun ba yun? Nakahanap tayo ng McDonald's dito. Tayo natin. Skip natin.
eat in. Sana masarap. Ay, parang gusto ko to. Ayam goreng, ayam tenders, chicken. Ay, ito yung chicken. Hindi. Mas gusto ko yata yung ano ba balik? Ayam tender spicy. 3-piece lang. Try natin. Make it a meal. Sige. Medium. So, tapos na tayo sa McDo. Hindi ako makapag-video ng maayos doon kasi ang lakas nung copyrighted music. So, ito yung kinain ko. Show ko na lang dito. Ano yan? Chicken tenders plus meron sila curry na soup. Tapos nilagyan ko ng kanin. Inulam ko. Sarap. So, problema, busog na ako. So, hindi ko lang pupunta pa ako dun sa night market. Feeling ko pupunta pa rin ako. Kasi gusto ko makita ko ano yung tinda dun. Tsaka kung meron man, either kain ako dun or take out ko na lang. Ang tingad pa ng araw sa labas. Ano ba to? Kaya naman nagagabi dito, guys. Ang liwanag. Nakakalaw ka, ang liwanag pa. Kaya tayo ka na night market, ang liwanag. Ano ba? Uwi ba muna ako sa hotel? Nakakalaw ka. So yan, andito ako sa may labas ng mall. Tignan nyo naman, guys. It's already 7 o'clock. Ang liwanag pa. So yung night market natin, hindi night. So hindi ko alam kung anong gagawin. Pero babalik na ako doon sa Kimberly Street Night Market. Titignan ko na kung may mas dumami na yung food. Kasi kanina meron ng mga bukas, pero konti pa. So, tignan natin kung marami ng available na food and kung makakain ako doon. Kasi ang problema, slightly busog na ako. So, yun, nakabalik na tayo dito sa may Kimberly Street Night Market. And mas buhay na yung area. Definitely. Marami ng mga stalls na open. Kahit maliwanag pa. Pero at least hindi nagkatingkara ng araw. Parang patakip silim na. Pero feeling ko mamaya pa yan. Baka dumili pa mga past 8 siguro. Ito yung una ko nakita. Parang siyang hawker center, food hall. Siguro silipin natin kung ano yung mga binibenta. Ito. Fried rice, char kway teow, mee goreng, fried oysters, yung sa kanila. Tapos, clay pot chicken rice. Ooh. Ito mga mee. Dalu mee, fu mee, Hokkien char, Hainan char, char chan chan mee, chow hor fun. Hindi ko alam kung makain ako. Actually, busog pa yung pakiramdam ko. But, nakakatakam yung iba. Itong char mee hon mee. Parang masarap siya. Kasi ayun, kita mo yung kinakain ni ate. Ay, mali. Hindi ko alam kung kita from here. Pero yung kinakain ni ate, parang ang sarap. Ayan. Natin. Fried chicken. Ay, hindi ako makadaan. So, dito tayo sa kalsada, be. Deep fried salted fish tofu. Chicken. Parang ang sarap ng chicken. Parang sarap. Glow Planet. Ano kaya ito? Para siyang gallery or something. Hai kway teow soup. Ooh. Is this durian? Parang durian nga. Oo, pwede kang kumain dito. Ay, hindi mo kumakain dito. Parang ang sarap. Guys, can you just appreciate this? Ang ganda. In fairness. Ang ganda ng area na to. Nakakatuwa. There's not a lot of stalls, if I may say. Pero, kaya lang. Ito, char kway teow and mee. 850 at 750. Shucks, busog ako. Porridge, Chinese porridge, chicken porridge. Ito mga soup. Outside food is allowed with order, shops, dessert, or snacks. Ito may restaurant sa loob. So at least merong
may pwede kang pwede kang bumili sa labas, tapos pwede kang kumain sa kanila, basta umorder ka sa kanila. Superstar Kwai Teow Soup. Parang ang sarap din. Kita niyo yan. Diba? Parang ang sarap. Parang wala na doon. Wala na. Balik tayo dito sa kabilang side. Kasi parang meron dito sa loob. Merong fried oyster. Pwede kayong take out. Hong Kong style Chi Chong Fan. Shrimp roasted pork na. Okay. Parang, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Dumpling. Hindi yung dumpling eh. Tama ba? Dumpling ba? Kasi may ganyan sa sa Tim Ho Wan. Bakute, clay pot, satay. That's pretty much it, guys. Ito mga skewers. Parang hot pot. Pwede kang umupo dyan. At least maraming choices for seating. Ito mga parang mga hopya. Hopya. Ito, sarado pa. Pero, hindi, meron mga inumin. Hindi ko lang alam kung ano. Hi, Kwai Teow Soup. Ito yung nakita nating soup kanina. So, that's Kimberly Street Night Market. I suggest when you go here, mga around ganitong oras na. Mga 7:30 onwards. Kasi at least ngayon, hindi na mainit. And, marami pang mga upuan. Kasi feeling ko baka mamaya, ubusan na ng mga upuan. So, i-end ko na yung video ng aking first full day dito sa Penang. Bukas, medyo madami-dami akong pupuntahan. Hopefully, kasing saya nung ginawa natin today. So yun guys, thank you!